Ito pa rin ang FYI for your information at kasama pa rin natin si Sir Sunny Santos. Sir Sunny, responsible usage of social media, nabanggit nyo na po ito kanina, ano po ito? Madami ang mga kabataan na hindi alam ang essence ng paggamit ng Facebook, Twitter at marami pang iba. Para sa mga kabataan, huwag niyong gamitin yung tool na yan para magpa-cute, una sa lahat. Pangalawa, para... Ako, mahirap yun. Parang napakahirap gawin. Parang yun yata, nakakita ko sa Facebook na mga pinipicture nila yung sarili nilang ganyan. Mukhang yun yata ang purpose nila magpa-cute. Okay. As pangalawa, tingnan naman natin yung ang ating online behavior ay makakatulong ba sa iba. So yung pagtatag ng mga friends sa Facebook nang wala sa lugar, pagtatag sa picture, yung pagsesend ng pagko-comment na wala sa context, wala sa lugar, yung paggamit ng all caps na parang sumisigaw ka pag nagsusulat ka ng ganyan. Yung paggamit ng Jejemon. Yan. Yun. Problema ng ano yan. In short, ang tip ko sa kabataan, pag gumagamit kayo ng social networking o blogs ngayon, isipin ninyo 5 years from now, ano yung magiging dulot ng mga sinulat nila, binidyo nila o yung mga pictures nila pagdating sa kanilang career. Bakit po, sir, na kailangan isipin nila yon? Pagka-graduate nila, ako bilang isang HR practitioner, pag may nag-apply sa akin, nakuha ko yung email address, normal sa HR na nagkakandak ng background investigation. So, because social media is accessible, type ko lang yung email address, yung pangalan, at kung ano yung lalabas dun sa search engine. Ito yung online reputation ng aplikante. So it adds up, parang binubuo niya yung personality mo. It forms part of the personality of the applicant or the person. Kaya papasok dyan yung isang anggulo sa responsible use, yung online reputation management or personal branding. So, kahit sino, i-type nila yung pangalan nila, kung ano yung lumabas sa first page ng Google at ng Yahoo, yun yung online reputation nila. So kung hindi ka kilala at nag-a-apply ka ng trabaho o kaya you want to enter into business partnership at gustong i-background check ka nung the other party, kung ano yung lalabas dun sa first 2 pages, that's you as far as they are concerned. Nako, paano pag nangailangan ng isang malaking kumpanya, isang disenteng kumpanya, tapos nung tinype yung pangalan mo dun sa internet, lumabas sa mga picture mo, naka-bathing suit ka. Totoo, may nangyari pong gano'n. Medyo mag-iisip na siguro yung pinag-a-applyan mo na kahit na ang ganda-ganda na itsura mo nung nag-apply ka, pero nung tinype sa internet yung pangalan mo, gano'n na lumabas. May isang kwento. Nagbebenta ng sasakyan, ginagamit niya yung multiply site niya to sell cars. Alright? Kaya lang, pinaghalo niya yung personal sa trabaho. Lahat ng mga Boracay and beach trips niya, ando doon yung lahat ng pictures. So, nung may mga nag-i-inquire sa kanya, hindi lang yung tungkol sa kotse, kundi pati tungkol sa kanya. So, in short, hindi lang kotse yung gustong bilhin, pati yung pagkatao niya because of what they saw on the social networking site. Wow! Naku, medyo na-open siguro ang inyong mga mind, lalong-lalo na yung mga gumagamit ng Facebook. Huwag masyadong information. At saka kung saan kayo napupunta, huwag kayo picture ng picture. Ayan. Mula yan kay Sir Sunny Santos. Maraming salamat, Sir Sunny. Salamat, sir. At yan pa rin ang kailangan nyo malaman sa FYI for your information. Dennis Antenor Jr. po.